Si Sarah, sa kabilang banda, ay natuwa. Niyakap niya ang braso ni Daryl at pinuri, nakakagulat ka. Sino ang nakakaalam na napakagaling mo sa paggawa ng mga elixir? Turuan mo ako sa susunod. Ngumiti si Daryl sa kanya at tumango. Sige, CJ. Kukunin ko. Magturo sa iyo, ngunit huminto sa pag-alog sa akin. Hindi kinaya ng katawan ko. Tumawa si Sarah. Namula siya at binitawan siya nang lapitan siya ni Ophelia. Tumawa si Daryl, hinahangaan siya habang tinitingnan ang nakakaakit na figura. Cherla Delane, talo ka na sa pusta. Kilala mo ba ako bilang iyong Panginoon sa pamamagitan ng pagyuko sa akin? Namula ang mukha ni Ophelia. Daryl, tigilan mo na ang pagbibiro. Bulalas ni Zoran. Si Ophelia ay ang lubos na may kasanayan at napakalakas na cheerleader ng Jiangnan Elixir Association. Paano siya yumuko at kilalanin ang isang batang tulad ni Daryl bilang kanyang Panginoon? Kinalma ni Ophelia ang kanyang sarili at nakiusap, Daryl, gusto talaga kita bilang aking alagad. Isa sa isip mo ba ang tungkol nito? Kailangan niyang gawin siyang alagad. Kung hindi, labis niyang pagsisisihan ang walang talento mag-aaral. Hindi ko kayang bayaran ito. Tumawa si Daryl at nagpatuloy, kahit nananalo ako sa kompetisyon na ito, sa gayon dapat mo akong kilalanin bilang mast. Bigla niyang naramdaman na hinarangan ang kanyang lalamunan at walang makatakas sa labi niya. Bumulong si Ophelia, kung susundin mo ako, magiging iyo ang 9 na araw na yang herb. Nasa kanyang palad ang isang nag-aalab na pulang halaman. Napakalakas ng aura nito na akit nito ang tingin ng lahat. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang natauhan si Daryl. Hindi niya maitago ang kaba sa kanyang puso. Paos na sabi niya ay, iyon ba ang 9 na araw na inyang herb? Ang 9 na araw na inyang herb ay isa sa pinakabihira halaman sa lupa. Ang halaman na ito ay lumago lamang sa pinakamataas na rurok ng mga mabundok na bundok. Ito ay napakabihirang. Daryl, kung hindi ako nagkakamali, nawala ang lahat ng iyong kapangyarihan. Ngumiti si Ophelia. Maaaring hindi mo malinang ang buong buhay mo. Ngunit, kung mayroon kang 9 na araw inyang herb, maaari mong makuha ang iyong kapangyarihan at magpatuloy sa paglinang. Haha! Ito dapat ang kapalaran. Tadhana! Tumawa si Zoran. Tinapik niya ang mga balikat ni Daryl at sinabing, Daryl, alam kong kaunting oras lamang ito nang maibalik mo ang iyong kapangyarihan. Dapat ay swerte na ang Cherla Delane ay mayroong halaman, ikaw at si Cherla Delane ay nakalaan. Nang makita na nakatulala pa rin si Daryl, pinilit ni Zoran. Ano pa ang hinihintay mo? Kilalanin ang iyong Panginoon. Hanggat nabawi ng kanyang Diyos ang kanyang kapangyarihan, siya na alagad ni Ophelia ay hindi naman masamang bagay. Bukod dito, si Ophelia ay may malawak na network ng mga koneksyon. Ang kanyang kasanayan sa paggawa ng elixir ay isa sa pinakamagaling, maraming matututunan sa kanya si Daryl. Huminga ng malalim si Daryl, pakiramdam ng sobra ang pakiramdam. Kahit na ayaw niyang maging alagad ni Ophelia, siya lang ang kanyang pag-asa, wala siyang ibang pagpipilian. Sa ganoon, yumuko si Daryl sa kanya. Kinikilala ni Daryl Darby si Ophelia Land bilang kanyang Panginoon. Natuwa si Ophelia nang sa wakas ay inilagay niya ang kanyang ego, magpahinga, ngumiti siya ng maluwag at tumango. Mabuti. Ang aking mabuting alagad. Daryl, hindi ganoon ang ginagawa mo. Kailangan mong yumuko ng maayos. Malamig na sabi ni Ewan. Ewan, interlokasyon ni Ophelia na nakangiti kay Daryl. Kukunin ko ang mga kaugalian na ito sa ngayon. Iniabot niya ang halaman kay Daryl. Walang pasensya na inilabas ni Daryl ang halaman sa kanyang bibig. Ang pag-iisip ng muling makuha ang kanyang kapangyarihan ay nasabik sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi muling nabuhay sa paglipas ng panahon. Ano ang nangyayari, nagtataka siyang. Tumingin kay Ophelia at tinanong, Cherla Delane, maaari bang maging epektibo ang halamang gamot na ito? Bakit? Wala pa ba akong panloob na enerhiya? Labis na balisa si Daryl. Parehong tuliro si Zoran. Bakit walang epekto? Tumawa si Ophelia habang nakatingin kay Daryl.
Kailangan mo akong tawaging master. Guro. Walang magawa si Daryl. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang larangan ng enerhiya at sinabi, wala akong naramdaman na muling pagbuhay ng panloob na enerhiya. Dahan-dahang kumuha ng dagat si Ophelia at mumiti. Aking mabuting alagad, alam mo bang ang siyam na araw yin yang herb ay may dalawang sangkap? Ang yin at ang yang. Ang binigay ko lang sa iyo ay ang yang herb. Ang pag-ubos ng isang bahagi lamang ay hindi gumagana. Kailangan mong magkaroon din ng yin herb. Ano? Natigilan si Daryl. Napatingin siya kay Ophelia na naguguluhan. Si Ophelia ay kumuha ng isa pang halaman. Ito ay may nagyayelong asul na kulay, isang kumpletong kabaligtaran mula sa nagliliyab na pulang yang herb. Tumingin si Daryl sa yin herb at mabilis na sinabi, salamat, guro. Kukunin na sana niya ang halaman mula kay Ophelia nang umiti siya at inagaw ang halaman. Naguluhan si Daryl. Guro. Daryl, alam mo ba kung gaano kabihira ang siyam na araw na inyang herb? Sa palagay mo ibibigay ito sa iyo ni Master ng walang kapalit? Malamig na sabi ni Ewan. Habang tumitingin siya kay Daryl, lalo siyang nainis sa kanya. Daryl. Kinuha para sa ipinagkaloob. Sumenya si Ophelia para tumigil si Ewan. Umiti siya sa Daryl at sinabi, Daryl, bagaman tinawag mo akong master mo, hindi ko pa maibigay sa iyo ang ninde na in herb. Kailangan ko pa ring subukan ka ng ilang oras. Dahan-dahan siyang nagpatuloy, sa isang buwan, ang Herald City ay magkakaroon ng isang elixir competition. Ito ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong kompetisyon ng elixir. Makikita mo samahan ako at makibahagi sa mga kompetisyon na ito. Ang Jiangnan Elixir Association ay hindi lamang ang samahan sa bansa. Maraming iba pa ay makikilahok din sa kompetisyon na ito. Sa makatuwid, ang kompetisyon na ito ay malaki ang kahulugan ng Ophelia. Idinagdag ni Ophelia, kung makuha mo ang yin herb ay nakasalalay sa iyong pagganap mula ngayon hanggang sa kompetisyon kung nagawa mong mabuti, bibigyan kita ng halamang gamot na ito pagkatapos ng kompetisyon. Malinaw ba ako? Ano ang ibig mong sabihin ng mabuti? Tanong ni Daryl. Igalang ang iyong Panginoon, mapagpakumbabang sagot ni Ophelia. Siyempre, ang hiling ko ay ang iyong utos. Dapat mong tratuhin ang lahat ng sasabihin ko ng seryoso. Dagdag ni Ophelia. Alam niya na si Daryl ay isang mabangis na hayop na kailangang maamo. Dapat ay ayaw niyang maging alagad nito. Sa makatuwid, kailangan niyang maging mahigpit sa kanya. Kung hindi, mas mahirap sa hinaharap. Sa ganoon, walang masabi si Daryl kundi ang tumango. Sumagot siya, magiging masunurin ako. Kung maaari niyang makuha muli ang kanyang kapangyarihan ay nasa Ophelia Lane. Kailangang sundin niya ang bawat utos sa ngayon. Si Ophelia ay natuwa sa kanyang sagot. Umiti siya at tumango. Ang aking mabuting alagad. Bumalik sa Darby Mansion sa Donghai City, labis na nag-aalala at nag-alala si Lily. Nang magising siya pagkamatay ko, natagpuan niya ang kanyang sarili sa mansyon. Ang kanyang unang reaksyon ay umalis sa lugar, ngunit mababantayan ito ng mabuti. Hindi nila siya pakakawalan maliban kung mayroon siyang pahintulot mula sa patriarka. Hindi niya nakita si Drake Darby. Tumalikod siya pagkatapos marinig ang mga yapak at nakita na si Florian Darby iyon. Wala siyang kabutihan impresyon sa kanya. Lily, huwag kang matakot, panatag niya, nang umiti sa kanya. Kahit na si Daryl ay ganap na masama, hindi ka namin sasaktan upang masaktan siya. Nang sinabi niya iyon, pinagsakihan niya ito. Nais ni Florian na hanapin si Lily, ngunit si Yumi, ang kanyang asawa, ay nasa tabi niya sa buong panahon. Sa wakas nakakita siya ng pagkakataon. Si Lily ay isang napakagandang babae na dapat ay nahulog mula sa langit. Napalunok ng malakas si Florian. Napanganga siya. Si Lily naman ay naiinis siya. Sibit kanyang labi at questioned, bakit mo pagsunod sa akin dito? Nagningning ang mga mata ni Florian. Nagkunwari siyang inaliw si Lily. Bakit ka nagmamadali? Sobrang hina mo. Dito ka lang sa loob ng ilang araw upang gumaling pagkatapos ay personal na kitang ibabalik. Anong masasabi mo? Umiling si Lily. Salamat sa iyong mabuting kalooban, ngunit nais kong umalis. Umalis na.
Tumawa si Florian. Tinignan niya si Lily ng walang katuturan, hinahangaan ang kaakit-akit nitong katawan. Lumapit siya sa kanya. Lily, bakit hindi natin? Naputol siya ng isa sa mga darbys. Sumugod siya sa pawis at sumigaw, Florian. 100 lalaki ang dinala ni Dax sa aming mansion. Ano? Natakot si Florian ngunit bahagyang inis. Bulalas niya, ano ang dapat matakot? Naglakad siya papunta sa sala. Sa sala, may isang palakol si Dax sa kanyang mga kamay. Sa likuran niya ay daan-daang mga kalalakihan. Natakot nila ang mga tagasunod sa Darby hanggang sa mamatay. Dax, ang tapang mo naman. Sa palagay mo ang mga Darbys ay maaaring madaling buli? Sigaw ni Florian nang sumugod siya sa sala. Sa pagtingin sa bilang ng mga lalaking dinala ni Dax, kinilabutan siya, ngunit nagkunwaring kalmado siya. Si Drake at ang iba pang makapangyarihang tagasunod ay iniwan ang mansion upang dumalo sa ilang negosyo na nag-iisa kay Florian at malinaw na mas marami. Sumimangot si Dax. Huminto ka sa kalokohan mo. Nasaan si Lily? Ang balita tungkol kay Daryl na sanhi ng isang eksena sa kasal ni Yvonne ay kumalat sa buong Donghai City. Hindi dumalo si Dax sa kasal, ngunit narinig niya ang balita. Inatak si Daryl. Hindi alam ni Dax kung siya ay patay o buhay. Si Lily ay inagaw ng mga Darbys, kaya agad na tinipon ni Dax ang kanyang mga tauhan at sumugod sa Darby Mansion. Bakit nandito si Lily? Naging pipi si Florian. Habang sinabi niya iyon, isang maliit na silweta ang lumitaw mula sa likod ng bahay. Hingi eh. Nakalimutan niyang magtanong sa isang tao na bantayan si Lily. Dax. Tuwang-tuwa si Lily. Mabilis siyang lumapit sa kanya nang bumagsak ang luha sa pisngi. Nagpakawala ng hininga si Dax habang sumenyas para sa kanyang mga tauhan na isama si Lily. Humarap siya kay Florian at nagbanta, si Daryl ay dinala ng kanyang ninong. Kung mayroon man mangyari sa kanya, babayaran ko ang mga Darbys. Kinaway niya ang kanyang palakol, dinurog ang pinto sa harap. Kaya paano kung ang mga Darbys ay mga magsasaka? Kung may nangyari man kay Daryl, magbabayad silang lahat. Inilabas ni Florian ang inis na buntong hininga nang umalis si Dax. Siya ay nag-crash ang Darby Mansion isang peres na mga beses. Ito ay isang malaking insulto. SCIU, mga grupo ng talunan. Hindi mo rin mabantayan ng maayos ang mansion. Sigaw ni Florian sa lahat. Gusto niyang tikman si Lily, ngunit nawala ang kanyang tsansa. Sa nagdaang 2 araw, sumasalamin si Daryl sa nakaraan. Paulit-ulit siyang natalo tuwing nakikipaglaban, ngunit hindi ito dahil sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa nagkulang siya suporta sa backup. Maraming mga tagasunod sa 6 na mga sekta ng Orthodox, ngunit nag-iisa siya. Kaya, dumating siya toan ng matapang na desisyon, bubuo siya ng sarili niyang sekta. Bilang tagapagtatag at pinuno ng sekta, sa wakas ay magkakaroon siya ng suportang-suporta na kailangan niya. Kung maaari lamang niyang makuha ang mga kapatid na Dixon, sina Zephyr, Nimbus, Levin at Volt, na sumali sa kanyang sekta, magaling iyon. Hanggat binigyan niya ang bawat isa ng isang godly pill, magkakaroon siya ng 4 na martial marquis sa ilalim niya. Impek si Daryl, sumamba ng taxi at umalis. Patungong yun sa City upang kumbinsihin ang magkakapatid na Dixon. Siya ay may upang gumawa ng mga ito sumali sa kanyang sekta kahit na ano. Basta sila sumang-ayon, maaari niyang gawin ang unang hakbang sa pagbuo ng kanyang sariling sekta. Ang 4 sa kanila ay nakakulong sa Dixon Mansion, isang maikling biyahe ang layo mula sa Carter Mansion. Tumunog ang kanyang telepono pagpasok niya sa taxi. Nakasimangot siya nang makita na si Pierre Han iyon. Naiwan siyang namamahala sa Platinum Corporation. Karaniwan, tatawag lang siya kung may mga issue na hindi niya malulutas na bihirang. Nang pumili siya, nagsimula nang mag-grumble si Pierre. President, may masamang balita ako. Ang buong Donghai City ay nakipagtulungan upang i-boycott ang Platinum Corporation. Kasalukuyan kaming tumatakbo ata napakalaking pagkawala. Ang aming mga bituin tulad ni Giselle at Lana. Kinakansela si Thomas mula sa mga deal at marami pang iba ang hinila. Ano ang dapat nating gawin? Halos maiyak na si Pearl. Ano?
Galit na galit si Daryl. Kinuyom niya ang kamao. Hindi niya kailangang kumuha ng hula upang malaman kung sino ang mga nagbe-boycott sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, inaliw niya si Pearl at tiniyak na muli sa kanya, "Perlas, huwag kang magpanik. Dahil hindi kami makakaligtas sa Donghai City, pumunta sa Yonsao City." Ang Yonsao City ay dating nasa ilalim ng paghahari ng mga Dixon, ngunit ngayon na sila ay nawasak, magagawa ni Daryl ang anumang gusto niya. Huminto si Daryl. Kapag nasa Yonsao City ka, mag-set up ng bagong korporasyon ng aliwan sa ilalim ng iyong pangalan, pangalanan ito ng Storm Entertainment. Gayon din, ipaalam kay Giselle at Lana na hanggat nandito ako, garantisado ko sa kanila ang isang maliwanag na karera. Siya ay nag-hang up. Ang mansion na ito sa Yonsao City ay kabilang sa mga Dixon, ngunit wala pang nakatira dito mula nang sila ay nawasak. Sa kasalukuyan, dalawang hanay ng mga lalaking nakaitim ang nakatayo sa linya sa may pintuan. Ang lalaking namumuno sa kanila ay si Kailan Lewis. Nang makababa si Daryl mula sa taxi, sabay silang binati. "Guro!" Tumango si Daryl. Dinala nila siya sa warehouse kung saan nakakulong ang apat na magkakapatid na Dixon. Nang buksan nila ang pinto ng warehouse, naramdaman ni Daryl ang isang malakas na puwersa ng aura. Nakatali sila sa makapal, malalakas na tanikala. Nang makita na binuksan ang pinto, pinakawalan nila ang isang malakas na puwersa ng aura. Halos hindi makahinga si Daryl, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Mumiti siya sa kanila at bulalas, "Humihingi ako ng paumanhin na natagalan akong dumating." Hindi sila nag-reply, ngunit malamig siyang pinagmasdan siya. Sinampal ni Daryl ang noo at humingi ng tawad, "Sorry po. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Daryl Darbay." "SCIU, Daryl Darbay." Galit na galit sila. "Kaya, ikaw ang sumira sa buong pamilyang Dixon. Hindi kita papayagang mabuhay." Sigaw ni Zephyr. Ang iba pang tatlo ay pantay na pinalala, nahihirapan upang makawala sa kanilang mga tanikala. Kung hindi sila nakatali, tatakbo at papatayin nila si Daryl. Ang apat sa kanila ay sumigaw kay Daryl ng walang katapusan. Kung sila ay pinagbukas, si Daryl ay patay na ngayon. Tumawa si Daryl ngunit wala siyang sinabi. Hinayaan niya silang palayain ang kanilang galit. Nang halos matapos na silang sumigaw, hinila niya ang isang bangko at umupo sa harap nila. "Sa iyong mga mata, dapat akong mamatay dahil pinatay ko ang pamilyang Dixon. Ngunit, hayaan mong tanungin kita, ang mga Dixon ay pumatay at nanakawan ng maraming inosenteng sibilyan. Karapat-dapat bang mamatay ang mga taong iyon?" Nagkatinginan silang apat, hindi nagawa. Sagot tama si Daryl. Ang mga Dixon ay kasumpa-sumpa ng mga masasama sa Yonsao City sa loob ng maraming taon. Nagpatuloy si Daryl, "Gayon din kayong apat. Pinagana mo ang Dixons. Alam mo ba kung gaanong kaguluhan ang naranasan ninyong apat sa Yonsao City? Hindi nakapagbalita ang magkakapatid na Dixon." Tama si Daryl. Bumiti si Daryl at dahan-dahang sinabi, "Bakit hindi mo ako sinusundan ng apat? Gagawin namin ang mga tamang bagay ng magkakasama." "Ano?" "Sa huli, ito ay isang pakikipag-usap lamang sa pangangalap. Maaari kang tumigil. Mas gugustuhin naming mamatay kaysa maging iyong BETC. Patayin mo kami ngayon, Voltspat." Sumimangot si Daryl. Ang apat na ito ay isang matigas na bungkos upang kumbinsihin. Kailangan niyang akitin sila kahit na ano. Bumuntong hininga siya at naglabas ng susi sa pag-unsay ng mga ito. Pinalaya sila ngunit naguguluhan din. Hindi lang niya tayo binuhay, ngunit binitawan din niya tayo. Volt threatened, "Ikaw ay paalam sa amin pumunta, ikaw ay hindi natatakot na kami ay pumatay sa iyo." Taos puso na sinabi ni Daryl, "Guys, hindi ko naisip na pumatay sa alinman sa inyo. Sa kabilang banda, respetado talaga kita. Bagaman maraming mga masasamang ginawa, lahat kayo ay matapang at matapang na tao. Nirerespeto ko kayong lahat." Bumuntong hininga si Daryl, puno ng panghihinayang ang mukha. "Hinahangaan ko ang mga tapat na tao. Alam ko na kayong apat ay hindi masamang tao. Sinundan mo lang ang mga maling tao. Taos puso kong inaanyayahan ka na sumali sa akin na gumawa ng mabuti. Ngunit, kung hindi ka sumasang-ayon sa akin, wala akong magagawa. Ako hindi kayang pumatay sa inyong lahat, kaya kayong umalis."
Tumabi si Daryl upang madaanan sila. Sila ay masindak. Nais nilang patayin si Daryl nang pakawalan niya sila, ngunit matapos marinig ang sinabi niya, hindi nila ito nagawa. Tama si Daryl tungkol sa kanilang pagiging matapat at sentimental ng patay itong tahimik sa bodega. Tila. Kalmado si Daryl, ngunit labis siyang nababahala. Kung gayon sa kanya ang apat, hindi siya makakaligtas. Lahat sila ay level 5 Master Generals, kahit si Kailan ay hindi makalaban sa kanila. Huminga ng malalim si Zephyr at tinanong, kapag sinabi mong nais mong gumawa ng mabuti, ano ang ibig mong sabihin? Gumawa ng mabuti para sa sangkatauhan. Hustisya para sa kanila. Tumawa si Daryl. Dapat silang makaramdam ng labis na pagkakasala para sa lahat ng mga bagay na nagawa nila dati, naisip niya. Nagtataka silang tumingin sa kanya. Nagpatuloy si Daryl, nais kong bumuo ng isang sekta ng aking sarili, at ang layunin nito ay upang mabigyan ng hustisya ang sangkatauhan at gumawa ng mabuti. Interesado ka ba? Lumilikha ng isang sekta. Paggawa ng mabuti. Hustisya para sa sangkatauhan. Sa sinabi ni Daryl, nagkatinginan ang magkapatid. Sa kanilang kaguluhan sa ideyang iyon, naramdaman nila na may nasusunog sa loob nila. Inihayag ni Daryl ang 4 na tabletas. Lahat sila ay makadiyos na tabletas. Ang mga kapatid ay lubos na natigilan. Alam nila yun ang tableta ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ito ay napakabihirang, kaya paano nagkaroon ng 4 sa kanila si Daryl? Ngumiti si Daryl habang binibigyan sila ng godly pill bawat isa. Alam ko na na-stock ka bilang level 5 master. Generals ng medyo matagal, kaya't mangyaring tanggapin ito bilang isang maliit na regalo. Para sa kanila, gulat na gulat pa sila. Halos 1 taon silang natigil sa antas 5. Nang mahuli sila, nawalan sila ng pag-asa na mas malayo pa. Sino ang nakakaalam na hindi lamang sila pinakakawalan, ngunit bibigyan din ng isang godly pill? Hindi na napigilan ni Zephyr. Hawak niya ang isang nakakapit na kamao na may paggalang. Kapatid Daryl, hindi namin makakalimutan ang kabutihang ipinagkaloob mo sa amin, bulalas niya, mula ngayon, susundan ka namin. Ang iyong hiling ang aming utos. Ako rin. Susundan ko si Brother Daryl. Yumuko sila bilang pasasalamat. Galing. Sumaya si Daryl. Tumayo siya at sinabi. Nga pala, wag mo na akong tawaging Brother Daryl. Ano? Ano ang dapat nilang tawagan sa kanya noon? Sila ay masindak. Huminga si Daryl. Ang kanyang pangalan ay may isang kahila-hilakbot na reputasyon sa iba pang mga magsasaka. Sila ay speculated na siya gauged up sa eternal life. Palace upang patayin ang kanyang apo. Kailangan niyang bigyan ang kanyang sarili ng isang bagong pangalan. Umiling si Daryl. Nag-isip siya sandali at idineklara, mula ngayon hanggang sa ngayon, hindi ako masusuko Darby. Ang bawat tao ay nagnanais na maging hindi mapuso. Ito ay isang magandang pangalan, simple ngunit malakas pa. Malaki. Tumango ang mga kapatid at tinanong, ngunit ano ang tatawagin namin na aming sekta? Upang gumawa ng mabuti, upang mabantayan ang mga pintuan ng langit, bakit hindi? Elysium Gate. Pangalanan namin itong Elysium Gate, sabi ni Daryl. Sa hinaharap, tawagan lamang akong master. Itatalaga kayong 4 bilang the 4 warlords. Nagkatinginan sila at lumuhod agad. Pinuri nila si Daryl, all hail our master. Kumaway si Daryl. Ikalat ang balita tungkol sa bagong nabuo na sektang Elysium Gate. Sabihin sa kanila, hanggat sumali sila sa aming sekta, lahat ay nakakakuha ng isang Black Spirit Pill. Ano? Isang Black Spirit Pill para sa bawat miyembro. Napakamapagbigay. Ang Black Spirit Pill ay maaari lamang matupok ng 1 beses. Ito ay magiging sanhi ng mga kapangyarihan at bilis ng gumagamit upang tumaas ng labis. Hindi mahirap isipin na maraming nais sumali sa Elysium Gate nang kumalat ang balita. Huwag kang mag-alala, guro. Hindi ka namin bibigyan. Sabay nilang bulalas. Malaki. Natuwa si Daryl. Idinagdag pa niya, sa halip na ang Dixon Mansion, ang lugar na ito ay tatawaging Elysium Mansion mula ngayon. Ang lugar na ito ay ang aming pansamantalang altar. Sige, pumunta ka at mag-recruit.
Tumalikod si Daryl at umalis na. Ang balita ng sektang Elysium Gate ay kumalat sa buong lungsod sa loob ng 3 araw. Ang mga miyembro ay binigyan ng tig-isang pil na Black Spirit basta't sumali sila sa sekta, na ginagawang mahirap para sa sinumang magsasaka na labanan. Maraming makapangyarihang at malakas na magsasaka ang dumating upang bumisita. Sa loob lamang ng 3 araw, ang sekta ng Elysium Gate ay may isang paa sa paglinang ng mundo. Ang Sectmaster Indomitable Darby ay sikat. Walang nakakaalam kung sino siya, saan siya nagmula, o ang kanyang ranggo sa paglinang. Ang pinakamisteryosong bagay tungkol sa kanya ay kahit na ang mga tagasunod ay hindi siya nakilala ng personal. Magsuot siya ng gintong maskara sa tuwing siya ay lumitaw. Sa 3 araw, ang Elysium Gate ay nagawang mag-recruit. Libo-libong mga tagasunod. Bagaman ang mga tagasunod ay mga mababang ranggo lamang na masters o master generals, hindi ito dapat maliitin. Sa Xiaoya Osek, maingat na nakaupo sa trono si Naomi Grand. Ang hilera ng mga matatanda sa harap niya ay nakatuon sa isang mainit na talakayan. Tumingin siya sa kanila at nagambala, isang bagong sekta na nagngangalang Elysium Gate ang nabuo kamakailan. Ang pagtaas nito ay meteoriko na nakakakuha ng libo-libong mga tagasunod sa isang maikling panahon. Ang pinuno ng sekta, Indomitable Darby, ay mas mahiwaga pa. Mayroon bang anumang impormasyon sa kanya? Nagtinginan ang mga matatanda sa isa't isa. Hindi may sinabi kahit ano. Tumayo ang pinuno ng mga matatanda at ipinaliwanag, "Guro, tinatalakay lang namin ito." Maliwanag ang mga sumali sa sekta ng Elysium Gate ay nakakuha ng bawat isa ng Black Spirit Pill. Tungkol naman sa kanilang Sectmaster, hindi pa namin siya narinig tungkol sa kanya. Oh! Hindi mapang-asar na Darby, isang mayabang na pangalan. Sumimangot si Noemi. Kagagaling lamang ni Yvonne Yaong sa tirahan ng Yaong sa Donghai City. Siya ay lubos na nasiraan ng loob. Mula pa noong ang insidente sa panahon ng kanyang kasal, siya ay nalulumbay mula noon. Pinuntahan niya si Lily upang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Daryl na napanganga siya nang marinig na walang balita mula sa kanya. Nang makapasok siya sa sala, tuwang-tuwa sinabi ni Kingston, "Yvonne, narinig mo na ba? Isang bagong sekta ang nabuo. Tinawag itong Elysium Gate. Ang Elysium Gate na ito ay kakilakilabot. Sumali sa kanila ang 4 na magkakapatid na Dixon. Lahat sila ay level 5. Master Generals, hindi, lahat sila ay level 1 Martial Marquis ngayon. Tila, kung sumali ka sa kanila, makakakuha ka ng isang Black Spirit Pill. Ang pinakamahalagang bagay ay, alam mo ba kung ano ang tawag sa Sectmaster? Hindi mapang-asar, Darby. Hindi mo ba naisip na ito ay isang malakas na pangalan?" Nagdaldal si Kingston, subalit hindi nakinig si Yvonne. She walked hanggang sa kanyang kwarto. Napuno ng isip niya si Daryl. Wala siyang interes sa iba pang mga bagay. Si Kingston ay walang magawa. Sinubukan niya ang maraming paraan upang pag-usapan ang kanyang anak na babae, ngunit hindi lamang siya pinansin. Siya ay naupo at sighed, hindi pag-alam kung ano ang nakita niya sa Daryl. Ngayon na siya ay isang ordinaryong tao, hindi siya karapat-dapat makasama si Yvonne. Kinuha ni Kingston ang mga papel at nagpatuloy sa pagbabasa. Siya ay isang matandang paaralan na nagbabasa pa rin ng mga pahayagan araw-araw. Ang sekta ng Elysium Gate ay nasa na mga papel na patuloy sa nakaraang mga araw. Sa Carter Mansion sa Mid-City, humuhuni ng kanta si Daryl. Pumunta siya sa sala pagkatapos. Tinawag siya ni Zora na mabilis na lumapit. Pagdating niya, nakita niya si Zora na tumatawa kasama ang isang magandang babae. Siya ay magandang-maganda. Siya ay may suot ng isang mahabang dilaw na damit, mukhang hindi kapani-paniwalang regal. Kung tama ang paghula niya, dapat siya ang asawa ni Zoran, si Susan Creek. Maliban sa kanilang dalawa, mayroong 3 iba pang mga tao. Sina Rachel, Sarah at Ewan. Ay bakit nandito ulit ang taong ito? Naisip ni Daryl. Daryl. Masiglang tawag sa kanya ni Sarah. Tumakbo siya papunta sa kanya at hinawakan ang braso. Nagpout siya at tinanong. Nasaan ka ba sa lahat ng ito habang? Namiss kita. Daryl. Tinapik ang ulo niya ng buong pagmamahal. Pagkatapos ay lumingon siya at
Yumuko ng matino kina Zoran at Susan. Ninong! Ninang! Tumango si Susan at ngumiti habang nakatingin kay Daryl. Narinig niya na ang kanyang asawa ay may bagong Diyos. Ito ang unang pagkakataong nakilala niya siya. Nagbigay siya ng magandang impresyon, magalang siya at gwapo. Ginagawa akong maging matanda ng godmother. Bakit hindi mo na lang ako tawaging Auntie Susan? Siya ay ngumiti. O sige, Tita Susan. Kitang-kita niya na si Susan ay isang mabait at palakaibigang tao. Ito ang kauna-unahang pagkakakilala sa kanya, kaya dapat nagdala siya ng regalo para sa kanya. Napakamot siya ng ulo dahil wala siyang dalang anuman. Habang nasa malalim na pag-iisip si Daryl, tumayo si Zoran at sinabi, Daryl, tinawagan kita rito upang talakayin ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Mula ngayon pasulong, tuturuan ka ni Susan ng formations. Formasyon? Labis na nasabik si Daryl. Ang mga pormasyon ay malakas na kasanayan. Sa buong kasaysayan, maraming maalamat na mandirigma ang gumamit ng formations upang manalo ng mga gyera at laban. Alam ni Susan ang tungkol sa formations. Nagulat si Daryl. Tumawa si Zoran. Hindi mo alam ito, ngunit siya ay napakasanay sa formations. Walang ibang mas mahusay kaysa sa kanya. Nagpatuloy siya, kailangan niyang maibaba ang kanyang mga kasanayan. Si Sarah at Rachel ay natututo mula sa kanya tuwing tanghali. Bakit hindi ka sumali mula ngayon? Malaki. Malaki. Bulalas ni Daryl. Ngayon na ang kanyang sariling sekta ay maihalos 1,000 mga tagasunod, madali nilang mapagtagumpayan ang 10,000 ng mga tao, o kahit na higit pa sa sandaling natutunan niya ang ilang mga formasyon. Umisi si Susan. Ayos lang. Si Sarah, Rachel, Daryl at Ewan, hintayin ako sa pag-aaral. Ewan, maaari kang makinig habang nagpapaliwanag din ako. Kanina pa kita hindi nakikita. Kaya't manatili ka rito sa loob ng ilang araw pa. Salamat, Tita Susan. Nagpapasalamat si Ewan. Ngayon ay nakikita na niya si Rachel at nalaman ang tungkol sa formation, ito ay isang bihirang pagkakataon. Nang makaalis silang apat, niyakap ni Zoran si Susan mula sa likuran. Si Susan, sa palagay ko mahusay na tao si Daryl. Bulong niya, napagpasyahan kong magpakasal si Rachel siya. Ano sa palagay mo? Ano? Umiling si Susan. Si Rachel ang kanyang panganay na anak na babae at ang relasyon ni Ewan ay malapit sa pag-aasawa at alam ng kanilang buong pamilya ang tungkol dito. Bakit biglang nagbago ang isip niya? Napaisip si Susan at tinanong. Alam ba ni Rachel? Ano ang pakiramdam niya tungkol dito? Labag na tutol siya. Gusto lang niyang pakasalan si Ewan, kaya naisip kong makumbinsi mo siya, mapait na tawa ni Zoran. Gusto niya si Ewan, so bakit mo siya pinipilit? Pakasalan si Daryl? Si Ewan ay isang mahusay na tao rin, si Rachel na nagpakasal kay Ewan ay hindi nakakahiya. Mahal na mahal ni Susan ang pareho niyang anak na babae. Ayaw niyang pilitin silang magpakasal sa isang tao, hindi gusto. Iminumungkahi na hayaan mong pakasalan ni Rachel si Ewan, singhal ni Susan. Nang lumabas siya ng silid. Sa pag-aaral, ipinaliwanag ni Susan ang formation sa kanyang mga anak. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nalaman ni Daryl ang tungkol sa formations, kaya't naging maingat siya sa bawat salita ni Susan. Nang matapos ang klase, umalis si Daryl sa kanyang silid-tulugan upang ipagpatuloy ang pagsasanay ng natutunan. Kinagabihan sa likuran ng Carter Mansion. Magkahawak ang mga kamay ni Rachel at Ewan at malalim na nakatingin sa mga mata ng bawat isa. Walang ibang tao roon kaya hindi sila nag-alala. Rachel, Rachel, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Araw-araw. Napasimangot ako noon gusto ng tatay mo na pakasalan mo si Daryl, proklamasyon ni Ewan. Grabe ang sakit ng puso niya. Paano siya mabubuhay kung ikasal si Rachel kay Daryl? Ewan. Mahal din kita. Hindi ko siya pakasalan, masiglang sagot ni Rachel. Inis na inisip lang niya si Daryl. Ngunit, mahirap sumuway sa salita ng iyong ama. Kakailanganin mo pa rin ang pahintulot ng iyong mga magulang na ialok ang iyong kamay sa kasal, dagdag ni Ewan. Mahigpit na hinawakan ni Rachel ang kamay ni Ewan, malalim ang iniisip. Biglang, siya exclaimed, mayroon akong isang ideya.
Gagawin nating mawala si Daryl magpakailanman. Nagningning ang mga mata niya. Nagtatakang umiti si Ewan. Anong ideya? Nanginginig siya habang nagsasalita siya, nasasabik sa pag-iisip ni Daryl na wawala para sa kabutihan. Ngumisi si Rachel. Sa hilagang silangan na sulok ng Carter Mansion, naroon ang isang sinaunang kagubatan ng bulaklak ng peach. Nariyan ito sa loob ng libu-libong taon, ang mga pumapasok ay hindi na makakabalik. Bawal ang bahagi ng aming mansion. Noong bata pa ako, naalala ko ang ilang mga lingkod na nagkamali na pumasok dito, at hindi ko na sila nakikita mula noon. Hahanapin ko si Daryl mamaya at lokohin natin siya sa pagpasok sa kagubatan. Hindi natin siya makikita habang buhay. Ano ang mahiwagang peach bulaklak na kagubatan na ito? Tuwang-tuwa si Ewan sa kanyang ideya. Rachel, pupunta kami ayon sa iyong plano. Lilinlangin natin si Daryl na pumasok sa gubat, nagliwanag siya. Ito ay isang magandang ideya. Mabilis silang tinungo ang silid ni Daryl. Katatapos lang mag-shower ni Daryl. Nakasuot siya ng suot niyang pajama, papunta sa kama. Slam! Binuksan ni Rachel ang pinto nang hindi kumatok. Sumumpa si Daryl sa kanyang hininga at ngumiti. Mahal kong kapatid. Ano ang problema? Sino ang iyong kapatid na babae? Nakasimangot si Rachel habang naiinis na nagtanong. Si Daryl ay lubos na naiinis sa kanya. Nagkibit balikat si Daryl at tinanong, ako ang iyong ninang. Kung hindi ka aking kapatid, ano ka? Sinamaan siya ng tingin ni Rachel. Nais ni Itay na makilala mo siya sa peach blossom gubat, kinutya niya. Tinalakay niya ito ng lubusan kasama si Ewan. Kung binanggit niya ang kanyang ama, hindi maghinala si Daryl ng anupaman. Nagpunta ito sa plano. Bahagyang natigilan si Daryl at tinanong, ano ang gusto ni tatay? Gayon din, ano ang kagubatan ng bulaklak na peach na ito? Sumunod ka lang sa akin, naiinip niyang laway habang tumalikod na para umalis. Mabilis na nagpalit ng damit si Daryl at sumunod sa kanya. Naglakad sila ng halos kalahating oras. Nasa pinakamalayo ito, pinakamalalim na sulok ng Carter Mansion. Dumating sila sa pasukan ng kagubatan. Malawak ito. At nakaunat ng walang katapusan. Walang sinuman ang nakakaalam kung gaano kalaki ang kagubatan ng bulaklak na peach na ito. Mayroong isang malaking, 10 metro na taas na tablet na itinayo sa pasukan ng kagubatan. Nabasa nito, bawal. Walang entry. Bawal. Bahagyang nalito si Daryl. Hinihintay ka ni tatay sa loob, ungol ni Rachel. Sige na. Tinanong ni Daryl, ano? Ako lang. Hindi ka rin ba sumama? Siyempre, ikaw lang. Gusto ko ring pumunta, ngunit sinabi ng tatay na ikaw lamang ang maaaring pumasok, naiinip na sagot ni Rachel. Tumunog. Tumunog. Tumunog bigla ang telepono ni Daryl. Ito ay mula kay Nancy, asawa ni Dax. Naguluhan siya kung bakit siya tumawag bigla. Sinundo niya kaagad. Daryl, may nangyari kay Dax, dali. Nagramble siya sa gulat, tunog na parang umiiyak. Ano? Nagulat si Daryl. Sumagot siya, huwag kang magpanik, ano ang nangyari? Ilang araw pagkatapos ng insidente sa kasal, si Lily ay inagaw ni Florian. Nahuli ito ni Dax at pinamunuan ang daang lalaki sa Darby Mansion upang iligtas si Lily. Ngayon, nakumbinsi ni Florian ang 6 na mga sekta ng Orthodox na si Dax ang pinakamalapit sa iyo. Mula nang hayaan mo ang Golden Leon, naniniwala silang mayroon kang mga koneksyon sa Eternal Life Palace. Dahil malapit sa iyo si Dax, ipinapalagay nilang si Dax ay sumali din sa kulto. Maraming mag-anak ang nagdala ng Abbess Mother Serendipity mga tagasunod sa Sanders Mansion ngayon. Pinatay nila ang maraming tagasunod. Si Dax ay sinaktan ng husto ng Abbess Mother Serendipity din. Anong gagawin ko? Dumudugo si Dax kahit saan at nag-aalala akong baka hindi siya mabuhay. Hindi mapigilan na humikbi si Nancy. Ay hey. Galit na galit si Daryl. Papunta na ako. Sigaw niya at binaba.